Agree, magfe-fertilize tayo ng ating ratoon ngayon. Meron tayong 3 bags ng 2100, 24 o yung ating tinatawag na ammonium sulfate na markang bulaklak, no? May kasamang brand. Yan ang ating ilalagay sa 2.5 hectares ka-agree. So manipis lang, just to support yung pagbeberde ng ating ratoons. So pagkatapos na, wala na tayong ibang ilalagay ka-agree. Yun yung ano ng ratoon. So makikita natin, papakita natin mamaya ano yung status niya. Supposedly mga 6 days, yun yung ideal na timing ng paglalagay ng nitrogen doon sa ating ratoon. Pero ngayon tayo, kasi naglagay tayo ng munggo, susuportahan na rin natin yung munggo. So 9 days tayo after ng harvest or after ng paglalagay ng munggo. So pakita ko mamaya ano na yung status ng munggo natin. So tara ka-agree. Disclaimer lang po, hindi po tayo eksperto sa pagsasagibo o yung ratooning. As a matter of fact, ay sinunod lang natin yung payo. At ngayon sinashoutout natin yung ating mga advisors dito sa Purok 2, Santa Lucia, Guimba, Nueva Ecija, si Kuya Ricky at saka si Mang Bay. Yan, sila po ang mga eksperto dito sa pagsasagibo. At yan, sila po ang nagsabi sa atin maganda yung ratooning. So hindi rin po tayo ekspertong magsasaka. At as a matter of fact, pumasaludo po tayo sa lahat ng mga experts na mga magsasaka, kagaya po na Engineer Danny Bolos dito po sa Talavera, Guimba, Nueva Ecija. Yan, maraming salamat po. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Agree, ito yung ating niraraton na bukid, ano. Nilagyan natin ng flags para hindi pasukin ng mga nagpapastol, no? Para alam nila na may ginagawa dito sa may activity tayo dito sa bukid na to. So makikita mo 9 days pa lang ngayon ka-agree magmula nung hinarvest to, pero mahaba na yung tubo ng ano natin, no, palay. So makikita mo rin may bunga na pag lumabas, ano. So magkasama yung vegetative at saka yung reproductive phase nya. So yung iba dyan sabay na yung paglabas ng dahon, tapos kasunod na yung bunga nya. So makikita mo rin ka-agree, meron tayong nilagay dito na mga munggo, no? So ipakita rin natin, may mga munggo tayo dyan ka-agree. Wait lang. Ayun si Miskit at saka yung kanyang anak nagsasabog ng ating ammonium sulfate. Ito ka-agree. Pakita natin yung munggo. May munggo dito ang stage na niya ganito. So kasama na yan sa pinapataba natin ka-agree. Yun yung mga munggo na tumubo. May mga maliliit na munggo kasama na siya sa pinafertilize natin. Yan, manipis lang ka-agree. Meron na siyang tubig, nakasara na rin yung mga pigtas niyan para masuportahan na yung paghaba ng stem ng ating mga ratoons. I-zoom in natin ka-agree kung ano ang itsura ng ratoons. Ayan, naglalabas na ng bunga, Kaya talaga dapat 6 days yung perfect timing nung paglalagay ng fertilizer, kasi yung iba nakalabas na pag ganito. Kaya ito naka-agree yung mga munggo natin, no? Dalawang klase yung munggo natin Yan. Madami marami rin tumubo. May area na marami, may area na kukunti lang ang tumubong munggo. Yan, So yan naman ang magbibigay ng yung leguminous. Siya naman magbibigay ng taba sa lupa. Pero para sa susunod na cropping na yun ka-agree. Ayan, kahit tumama siya sa mga dayami, tumutubo pa rin. Yan. Pero yung ratoon niya ka-agree, tingnan mo. Ito yung ratoon, tumutubo na. Yung iba
O, ito kagaya nito, mababa siya. Hindi pa to maglalabas ng bunga. Oh. Pero yung mga matataas, paglabas ng stem niya, may hila-hila na siyang bunga. Hihintayin natin pareho yun, sabay ka-agri. So ayan, oh, may kasamang bunga. So yan, pareho nating hihintayin yan sa pag-aani. Ayan, oh, ka-agri, meron na siyang inilalabas ng mga bunga. So yan ang ratuning. Ratun 101. Ayan. So usually nitrogen lang yung dinadagdag natin. So ayan ka-agri yung kabuuan ng ating lupa na iraratun, ano? So makikita mo yung mga, meron pa tayong katabi na hindi pa naaani. Ayun. Tapos yung kabila din, ayan, magraraton din siya. Ayan, may flag na puti. No, yung sa atin yung parang Encantadio daw ka-agri. Maraming flag na iba't ibang kulay. So ito, naglalabas na ng bunga ka-agri, oh. Medyo makapal din, ayan, oh. Ayan. So ang disadvantage lang nito ka-agri, syempre pagka pinaharvest mo to, hindi kagaya nung main crop na 10% lang yung sa reaper. Ito usually pagka ni-reaper to, hati ang labanan. So kailangan maganda rin ani mo para yung mapaparte mo mataas-taas. So ayan ka-agri. Marami ring advantages yung pagraraton kasi aside from mga nabanggit na natin, yung bukid mo ay hindi papasukin ng mga kalabaw at hindi hihigaan para mag-create ng alam mo yon, yung malalim na part. So mahirap patagin kapag naglaland preparation, no? So ang disadvantage lang na malaki ka-agri, pagka may atake ng insects at saka ng mga peste, halimbawa yung sa atin yung nakaraan ay fungal attack, no? May false mat tayo. Magtutuloy-tuloy ka-agri kasi ito yung vector, ito yung bahay nila, hindi nasira, no? So hindi sila mamamatay, hindi sila lilipat, no? Tuloy-tuloy lang sila. So kailangan din meron tayong management doon sa ganong bagay. Hindi natin hahayaan na mag carry over sila doon sa susunod mong cropping. So yun. So dapat meron ka ring intervention na gagawin doon ka-agri. Ayan na, nandito tayo sa Encantadia. Ayan ka-agri. So hopefully maging maganda yung resulta natin to. So tutukan lang, ito lang naman yung ating fertilization dito. Wala na tayong ibang gagawin. First and last na application natin to. Hindi tayo nag-i-split. Ilalagay na natin lahat yung full requirement nya kasi kasabay na vegetative at saka yung reproduction nya ka-agri, yung nagbubunga na siya. So yan yun yung support natin na ibinibigay. Yan ka-agri. Bye bye. Abangan ang susunod na kabanata. Ito ka-agri yung munggo natin 9 days after sowing. Tapos ito yung ratoons natin 9 days after harvest. So halos ano lang yan ka-agri, oh. Yan. Ganda naman, di ba ka-agri? Ito lang ang pangit pagka yung reaper, yung part na nalagyan ng ating mga dayami ay natatakpan na yung mga puno, so hindi na siya tumutubo. Anyway, pataba naman natin yan para sa susunod na cropping. So yun ka-agri. Ka-agri, may kaibahan ba yung raton ng isang variety doon sa isang variety? Meron ka-agri, tinan mo tong RC402. Ito yung raton niya, nasa right side ng pilapil. Ito naman yung raton ng RC604. So makikita mo medyo mas maganda yung raton ng RC604 ka-agri. Pero tingnan natin so dito sa area na to, tutukan natin to hanggang matapos yung raton period. Pagkumparahin natin ka-agri
kung totoo ba yung observation natin. Yun. Mga ka-agri, sabi ng mga kaibigan natin na nagraraton, yun daw bunga nitong raton mas masarap compared dun sa main crop. Yung sinasabi nila is mas safe kasi hindi nilalagyan ng maraming chemicals, sabihin wala na tong mga pesticide din, kasi i-minimize mo din yung gastos mo sa pagraraton. So walang masyadong inputs dito. Ito lang, fertilizer lang ka-agri para masuportahan yung paglaki nila. Tapos personal consumption lang to ka-agri, yung mga bunga nito. Hindi naman to usually binebenta para sa consumption ng iba. So usually kung sino yung family na nagraton, yun para sa family lang talaga nila. Yan ka-agri, So konti pa lang din yung nagraraton dito. Pero gusto natin kasi dito sa lugar natin, magi-stop na yung by August, tapos ang susunod na planting na is December. So September, October, November, 3 months yun ka-agri na magiging idle yung land kung wala tayong gagawin na intervention. So yan, nagpo-promote tayo ng additional, kasi dati meron tayong pag third crop yung melon, kaya lang medyo minsan matapat ka sa hindi magandang nag-aarkila ng lupa, iniiwan na pangit yung bukid mo at mahihirapan ka ka-agri na mag-prepare para sa rice crop na naman, yung susunod na cropping. So kaya ang ginagawa natin ngayon is tinitingnan natin meron pa bang alternative na pagkakakitaan at gamit ng bukid dun sa period na yon, na of course ipapahinga mo din, pero productive pa rin yung lupa. May tinatawag tayo na cover crop, at ito yung ipe-prepare mo pa rin na magiging productive siya dun sa susunod na cropping. So ang balak natin dito ka-agri, may isa pa tayong ilalagay na application ng naman, yung tinatawag natin na organic fertilizer. Isasabog na rin natin, parang commercial fertilizer. Pero yun talaga ka-agri, hindi naman para dito sa lang natin, dito sa raton, kundi para doon sa susunod na crop natin ka-agri. So yun, papatabain lang natin yung ating lupa. Yun, abangan ang susunod na kabanata. Thank you ka-agri, bye bye. Raton, first and only fertilizer application, nitrogen only.